Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, patungkol po dito ang ating pag-uusapan at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Breaking news, pinakaaantay ng lahat, suspindido na, palasyo umaksyon na, pinatalsik sa Kongreso. Yan mga kababayan, mula po ito kay Pinas Balita TV. Nasa description po ang full video nito. Subscribe na po kayo. At ito na nga, simulan na po natin panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di mo ni balitang Vice President Sara Duterte nilabas na ang resibo ng katotohanan. Tunay na puri ni Senator Amy Marcos, booking na. Marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na mga Visayas na nasabing senadora ay mukhang hindi na nga daw inaasahan ng re-election ni Senator Amy na isisiwalat na ni VP Sara Duterte Carpio ang buong katotohanan patungkol sa kung paano nabuo at nakumbinsi ang dating mayor ng Davao na tumakbo bilang Vice President under Uniteam. So eto mga kababayan, napapansin niyo po ba si Senator Amy Marcos, no? Eto, napapansin ko lang, palagi po siyang sumasawsaw sa kung ano-anong issue, no? Nagsasalita po siya sa kung ano-anong issue patungkol po sa mga Duterte, and she is leaning, no? Kumbaga, mas kumakampi pa siya dito sa mga Duterte. But mga kababayan, no? Baka ito ay isang pambubudol lang. Gusto niya nga ipakita sa taong bayan sapagkat napakarami na po ng instances, no, na ginawa niya yan. Oh. Diba? Marami na pong instances na ginawa niya yan na kumakampi siya sa mga Duterte. But at the end of the day, kumbaga, sige, maglakwatsa ka. But at the end of the day, uuwi ka pa rin sa sarili mong bahay. What I'm trying to point out, mga kababayan, kahit ano pong sabihin ni Senator Amy Marcos, no? Sa katapos-tapusan, sa kapatid niya pa rin ito kakampi. Diba? Ganun po ang gusto kong iparating sa inyo. Kaya wag na po tayong maglokohan, magpabudol pa, no? Sa isa pang Marcos, nako. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, marami ang nagulat sa naging big revelation na isiniwalat ni Vice President Sara Duterte Carpio, at isa na dito ang buong istorya kung bakit siya napapayag na maging running mate ng noong presidential aspirant na si Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang pagsisiwalat, ipinasinungalingan ng Vice Presidente ang nooy naging pahayag ni Senator Amy Marcos na di mo na kinukumbinsi nila ang dating mayor ng Davao City na si Inday Sara Duterte na kunin si Bongbong Marcos Jr. bilang Vice Presidente nito, dahil sa lahat ng survey si Vice President Sara nangunguna sa pagkapangulo at walang chance. Hanggang ngayon pa rin naman mga kababayan, no? Si Vice President Sara pa rin ang nangunguna sa approval and trust ratings. Di ba? Hindi ba kayo magtataka? Dapat presidente po ang nangunguna dyan. Because he is the one, no, running the country. But then again, Vice President Sara Duterte, no, mas mataas pa po ang nakukuha niyang trust and approval ratings. Bakit? Maybe this administration is not really working, no? Hindi nagtatrabaho ng maayos para sa taong bayan. Ayun po ang nakikita natin. Ha? At marahil din nakikita ng taong bayan na, oh, bakit ginaganito mo itong babaeng ito? Ito nga ang nagpapanalo sa'yo. Diba? Tapos ginaganito mo ngayon. Oh. Maybe, yan po ang nakikita ng taong bayan kung bakit mas nagtitiwala at nag-approve sa kanila ang mga ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Sa naman nalo si Bongbong Marcos kung tatakbo sila sa parehas na posisyon. Ang buong katotohanan daw dito ay mismo ang presidential sister ang nagsabi sa kanya na Vice Presidente ang takboy ni Inday Sara dahil tutulungan ito si Bongbong Marcos na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, at alam nila na hindi sila mananalo kay Leni Robredo. Kaya daw siya ang maging running mate ni Bongbong Marcos Jr. ay para sa pangakong pinanindigan na ni Senador Amy Marcos at ng
ng kanyang kapatid ay pagpapatuloy ang big ticket project ng dating administrasyon na pinamumunuan noon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maging pagfufokusan daw ng kasalukuyang administrasyon ng ilang security issues ng bansa, particular na ang pagsugpo sa terorismo lalo na sa Mindanao. Ngayon ay tila nagkalabasan na ng tunay na kulay. Isiniwalat na lahat ni Vice President Sara Duterte. So, nasaan po yung pangako ninyo, no? Nasusugpuin ang terorismo, lalo na sa Mindanao. Mga kababayan, kung mapapansin natin, dyan nga sa kamera, maraming mga terorista. Di ba? Kanina lang, nalaman ko, may napanood po ako kanina. Ito pa lang si Paduano, Representative Paduano, mga kababayan, ibinulgar ni Ka Eric Celes, mga karibyo natin. Isa pala itong makakaliwa. Ha? Membro pala ito ng makakaliwa, mga kababayan, na kung saan. Ha? Ito pong si Representative Karaps, yan. Ha? Paduano, ay siya po ang nagpa-contempt dito kaya sa ating butihing General Wilkins Villanueva. Kita nyo na? Hindi lang po si Paduano, marami pang iba dyan. Nandiyan nga, mga convicted na nga yung iba. No? Nasaan po yung sabi nyong susugpuin ang terorista? Sa Mindanao. Hindi lang sa Mindanao. Simulan nyo dyan sa Kongreso. Di ba? Simulan nyo dyan sa lower house. Nako, baka mga lahati na lang ang matira dyan kapag sinuyod dyan, mga kababayan. Duterte Carpio ang tunay na pangyayari sa di umano'y paggamit sa kanya ng Marcos. Hindi daw ito maitatanggi lalo na ng senadorang si Amy Marcos dahil bukod sa kanya ay may iba pang nakita ang kanyang mensahe sa presidential sister na kung hindi titigil ang mga ito sa kasinungalingan at sa pagpapalakad sa kanyang pangalan ay walang pagdadalawang isip at huhukayin si Vice President Sara Duterte Carpio mula libingan ng mga bayani ang matandang Marcos at itatapon ito sa West Philippine Sea. Tunay nga daw ang naging malinaw na naging mensahe ng magkapatid kung bakit siya nilapitan para maging running mate ni Bongbong Marcos Jr. Ito'y walang iba kundi ang paggamit sa kanya ng mga Marcos na siyang ikinagagalit ng mga Bisaya. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-sari comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, sa totoo lang, ginagamit lang yan ng mga Marcos sa mga Duterte. Strategy yan kasi mas malakas ang mga Duterte sa Pinas kung politiko ang pag-uusapan. Bagong baho na ang dunog ng mga Marcos. I believe in the statement of Vice President Sara, it coincides this testimony of Chavit Singson. If we remember, Chavit worked hard to campaign for Bongbong Marcos and now he says na budo like us. OMG, sin Amy also a liar. Minsan na siyang nagmatigas sa ama niya at di na Sinungaling talaga, mga kababayan, lalong-lalo na po itong si Senator Amy Marcos, no? Anong hindi natin masasabing sinungaling? Nung una, suportado niya yung mga Duterte. Ito ang ko talaga na sinungaling. Yung dyan sa budget ng AKAP, sabi niya, okay, I've deleted it, no? Dyan sa version ng Senado. But at the end of the day, 26 billion, mga kababayan, ang napunta dyan sa AKA. Ngayon, ang gusto niya namang mangyari ngayon, kasi pumasa na di ba? Naipasa na po yung 26 billion. Gusto niya naman ngayon, veto ni President Bongbong Marcos Jr., no? Diyang AKAP na yan. Kayo po ba, mga kababayan, naniniwala? Ha? Na i-veto yan or tatanggalin or something na babawasan ni President Bongbong Marcos Jr. May napanood nga ako Sabi, no? Hindi yan babawasan. No? Bagkos, yan ay dadagdagan pa para busogin ang kanyang mga army of crooks dyan sa Kongreso at Senado. Kasi pag mga busog po ang mga inayutak na ito, yan at hindi po yan makakakita, no? Hindi po yan makakakita
ni isang katiting ng kamalian ng administrasyong ito. At hindi po yan makakapagsalita sa kung anumang ginagawa na kalokohan ng administrasyong ito. Malamang sa malamang, yung AKAP, AX at kung ano-ano pa mang ayudang yan, ay madagdagan pa. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Nakinig but this time, hope na lesson na siya dahil napalibutan na siya ng mga mangga. Wala siyang ibang kakampi kundi taong bayan lang at ang pamilya niya. Senator Amy Marcos, kasama mo pala noon si Bongbong Marcos sa Davao City para kausapin si City Mayor na si Sara Duterte. Bakit sa kwento mo hindi nagsasalita o walang dialogue si Junior? Under the influence ba siya noon? End quote. Basahin natin ang bagong statement ni Senator Amy Marcos about sa 2025 BICAM. Basahin natin. Minabuti ko munang maghanap. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to Kasi ito po yung sinasabi ko na gusto nyo humingi ng tulong. Nananawagan po siya dito kaya President Bongbong Marcos Jr. natulungan siya. Ito pakinggan po natin to. Ng mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, lahat kami ay nangangapa sa dilim. Walang mga detalye o paliwanag ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ang ilang datos ng DSWD na talagang nilapastangan lalo na itong PhilHealth. Ganun pa man, sinisigurado ko sa taong bayan na hindi ako pipirma sa kahit anong papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report niyan na nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang dito sa AKAP na tinutulan ko na paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel. So yan, base po dito sa kanyang statement, mga kababayan, parang walang alam, si Senator Amy Marcos sa nangyaring pagbabalik, pagre-restore ng AKAP budget na 26 billion. Parang wala siyang alam. Nasaan ka po ba? Nasaan ka po ba? Yan, mga kababayan, bibili tayo Nasaan ka po ba nang mangyari itong bicameral na ito, conference? Diba? Dapat nandyan ka Dapat alam mo yan. Dapat tinutulan mo yan. Ang tanong, hindi ka ba membro ng bicameral? Yun lang. Kung hindi po siya member ng bicameral conference na committee na yan, it is possible na wala talaga siyang alam. But then again, mga kababayan, these congressmen and senators should respect Senator Amy Marcos. Number one, because he is also a presidential sister. Respeto natin to kasi kapatid to ng presidente. Yung decision niya, baka malagutan tayo sa taas. Ang naiisip ko, baka hindi sila ngayon. Baka they are not in good terms with President Bongbong Marcos Jr. That's why, pinababayaan lang, ni President Bongbong Marcos Jr. na taliwasin ang kanyang mga mungkahi. Di ba? Or talagang matitigas lang talagang ulo ng mga senators at pati mga congressman. Di ba? Kasi, paano ko masabing matitigas ang ulo? Mismong presidente nga, hindi pinakikinggan. Ikaw pa kaya, presidential sister ka lang. Although you're a senator, but the president itself, hindi pinakikinggan. Di ba? Grabe talaga itong administrasyon ngayon, Ang gulo-gulo. Parang lahat sila. There is so many direction, mga kababayan. Dapat kasi, ito, hindi naman sa nagmamagaling tayo, mga kababayan. Dapat kasi, gayahin nyo si PRRD. Senado, Kongreso, Executive and Legislative branch ng gobyerno, nasa isang direksyon lang. Para may magawa kayong accomplishment. Diba? Ito, Kongreso, pakaliwa. Yung Senado, pakanan. Yung Presidente pa, straight lang. Paano kayo, ibig kong sabihin, magkaisa kayo. Once and for all. Diba? Magkaisa kayo para sa Pilipino.
Hindi yung may sarili-sarili kayong agenda. May sarili-sarili kayong mga personal interest sa ating kaman ng bayan. Yun siguro ang tama. Di ba? Make one decision. Grabe kayo. Nananawagan ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong, kung mahina ang aking boses mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Nung ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin, ngayon sinusuway ka ng ilang taong akala mong makabubuti para sa iyo at sa bayan. Nakikiusap ako, pakitutukan mo ang isyu ng pondo at budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa ilang departamento at sangay ng gobyerno ay labag sa batas at sa konsensya ng tao. Ayaw kitang mapahamak, ayaw kong mabigo ang pamamahala mo. Mag-ingat tayo sa mga pinagkakatiwalaan at pakinggan ang boses ng taong bayan para sa kapakanan ng mas nakararami at nangangailangan. Dito nyo makikita mga Lodi Cakes, no, na may Ang problema dito, magti 3 years na po. Yan po ang wag nating kakalimutan. Kung ngayon pa lang po sila pipili ng mga taong pagkakatiwalaan, I think it's too late, mga kababayan. Magti 3 years na po, wala pa rin kayong ginagawa na mga proyekto. Di ba? Kung, di ba sabi kanina, dapat pumili ng mga pagkakatiwalaan. Oh. Kung ngayon pa lang kayo pipili, mag-ano na tayo, election na ulit tayo para simulan na. Magbago na tayo ng administration kung yan ang gusto nyong gawin. Kung every year magpapalit kayo ng mga pagkakatiwalaang tao dyan. Wala kasi. Sabi ng iba, baka nasa alapa pa. meron talagang nagsusulsul, meron talagang nagmamanipula, 'di ba? Sa gobyerno natin ngayon at hindi iyan ang presidente. Yung mga nakapaligid sa kanya. And Senator Amy na mismo ang nagsabi. Grabe mga lods, no? 'Di ba? Kumbaga, talagang darating pa sa point na ganito na makikiusap si Senator Amy kay President BBM. Ano ba talaga si President BBM? Manhid ba talaga siya? Hindi ba talaga siya nakakaintindi? Hindi ba talaga siya nakikinig sa mga, 'di ba? Sa mga totoong boses at hinanain ng mga tao? Gusto. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi? Dito po sa ating mga narinig na mga impormasyon, no? It is verified kasi galing naman po kay Senator Amy Marcos. At nakakabahala, no? Kasi hanggang ngayon pala walang ayon yan, parang mismong sa kapatid niya nang galing na parang yung kapatid niya mismo walang tiwala sa mga nakapaligid sa ating presidente. At yan ay napakadelikado po, no? Bakit? Kasi maraming pwedeng mangyari pag hindi ka nagtitiwala. Number one pa namang ng isang public official ay dapat you are trustworthy, di ba? Pero pag ganyang hindi mapagkakatiwalaan, nako. Lulubog at lulubog talaga ang bansa natin, mga kababayan, no? Bukod sa utang, marami pang lulubog, ha? Lubog na nga yung natin yung 25 tons of golds natin. Nawala ng parang bula, di ba? Oh. PhilHealth. Ngayon, zero budget ang PhilHealth. May nabasa nga ako Pinsan ko nagtatrabaho, mga kababayan. Sabi niya po, nako, bawal pong magkasakit, no? Ngayon, kasi zero budget ang PhilHealth. Ay nako. Bawal, sa panahon ngayon, bawal magkasakit. Kasi kulang ang budget, no? Ano masasabi nyo dyan, mga kababayan? Comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.